Habang tayo'y nagtatrabaho araw-araw, nagbabayad ng buwis at nagtitipid sa bawat bilihin, may mga mambabatas na humahawak ng daan-daang milyon hanggang bilyong piso na yaman. Hindi chismis, hindi haka-haka. Opisyal na dokumento ng gobyerno mismo ang basihan. Sa episode na to, bubuksan natin ang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth or SALN ng mga senador ng Pilipinas. Walang paligoy-ligoy, walang opinyon. Numero laban sa numero. Mula sa mga artistang naging politiko hanggang sa mga negosyanteng halos isang dekada nang nasa poder. Aalamin natin kung sino ang may pinakamalaking yaman sa kanila, sino ang may pinakamalaking utang, at sino ang halos walang liabilities kahit piso. At ang tanong, paano nagkakalayo ng ganito kalaki ang yaman ng mga taong pare-pareho namang nagseserbisyo sa gobyerno? Bakit ang iba milyon lang, habang ang iba bilyon? Kaya tara na, alamin natin ang top 10 pinakamayamang senador sa Pilipinas ngayong 2026. Mr. D. At number 10, Tito Soto. Net worth 188.86 million. May assets siya na 465.60 million pero may liability na 276.74 million. Kaugnay siya ng VST Production Specialist Inc. at TVJ Productions Inc. Siyempre, sumikat talaga siya sa Itbulaga at mga movies niya noon. Alam niyo bang may 8 kamag-anak sa gobyerno si Tito Sen? Kabilang ng anak niyang si Quezon City Vice Mayor Giancarlo Soto. Mahigit 4 na dekada na siyang aktibo sa entertainment at politika, kaya malaking bahagi ng assets niya galing sa long-term media earnings. Ang malaking liabilities niya ay kadalasan nakaugnay sa real estate loans at investments. 3 beses siyang naging Senate President, isa sa pinakamatagal sa kasaysayan ng Senado. At number 9, Lito Lapid. Net worth 202.03 million pesos. Siya ay may liabilities na 92.34 million pesos. Dating action star at naging gobernador ng Pampanga bago bumalik ng Senado. Malaking bahagi ng assets niya ay real estate properties sa Pampanga at Metro Manila. Ang liabilities niya ay kadalasang housing at land-related loans ayon sa SALN pattern. Isa siya sa iilang senador na may yaman na pangunahing nagmula sa pelikula at local politics, hindi lamang sa corporate ownerships. At number 8, Jinggoy Estrada. Net worth 221.21 million pesos. Assets 252.68 million and liabilities 31.47 million pesos. May mga investments siya sa CNGI Corporation at JELP Real Estate Development Corp. Alam niyo ba na anak niya ang isang undersecretary ng DSWD? Malaki ang naipon niyang assets bago pa man siya pumasok sa national politics bilang aktor at producer. Relatibong mababa ang liabilities kumpara sa assets, indikasyon ng conservative borrowing. Bahagi rin ng yaman niya ay minana bilang miyembro ng pamilya Estrada. At number 7, Robin Padilla. May net worth na 244.04 million pesos at walang liabilities. May 3 kumpanyang pagmamay-ari at 6 na kamag-anak sa gobyerno. Isa siya sa kakaunting senador na zero liabilities ayon sa SALN. Malaking bahagi ng assets niya ay cash, investments at intellectual properties mula sa pelikula. Mahigit 30 taon ang naging karir niya sa entertainment bago siya pumasok sa Senado. At number 6, Panfilo Lacson. Net worth 244.94 million pesos. Assets 256.77 million and liabilities
na 11.83 milyon. Kasosyo siya sa Megastar Agri-Farming, San Pedro Calungsod Medical Center at iba pa. Kamag-anak sa gobyerno, kasama ang mga anak at pamangkin niya. Karamihan sa assets niya ay real estate at long-term investments. Kilala siya bilang isa sa pinakamababang liability sa hanay ng mga mayayamang senador. Dating PNP chief, kaya malaking bahagi ng yaman ay naipon over decades, hindi biglang lalago na lamang. At number 5, Camille Villar. Net worth 362.07 million pesos. Walang liabilities. Konektado sa 23 companies kabilang ang All Home, Vistaland at Vista Malls. Pinakabatang senador at kapatid ni Mark Villar. Ang yaman niya ay pangunahing galing sa family-owned real estate empire. Isa rin siya sa mga senador na walang kahit anong utang ayon sa salin. Ang shares niya sa mga Villar companies ay may potensyal pang tumaas ang value sa mga susunod na taon. At number 4, Juan Miguel Zubiri. Net worth 431.77 million. Assets 631.78 million at liabilities na 200 million. Stockholder siya sa 21 companies. Malaking bahagi ng assets niya ay naka-invest sa agribusiness at regional enterprises. Mataas ang liabilities pero suportado ng mataas na asset base. Isa siya sa mga matagal ng senador na steady at lumalaki ang declared net worth kada SALN cycle. At number 3, Erwin Tulfo na may net worth na 497 million pesos. Assets 656.3 million and liabilities na 159.29 million. May 5 kumpanya siyang pag-aari. Unang termino pa lang niya bilang senador pero top 3 na kagad yung yaman niya. Malaking bahagi ng assets niya ay mula sa media, real estate at broadcasting related ventures. Isa sa pinakamabilis tumaas ang net worth kumpara sa ibang first-term senators. Ang liabilities ay karamihang property-related loans. At number 2, Raffy Tulfo na may net worth na 1.05 billion pesos. Assets breakdown, real estate na 376.8 million at bank deposits na lalampas 288 million. Ang kanyang luxuries, may Cadillac Escalade, Lexus LX 450D at Mercedes-Benz AMG G63. May RW Productions Inc., Raffy Tulfo in Action Foundation at Idol Network Philippines. Kamag-anak sa gobyerno, kasama ang asawa niyang si Jocelyn at ang anak na si Ralph Wendell Amara at anak na si Maricel bilang Senate Director. Siya ang kauna-unang senador na galing sa social media at broadcast-driven public service platform. Malaki ang cash component ng yaman niya kumpara sa ibang senador. Isa sa iilang may bilyong net worth kahit first term pa lang sa Senado. And at number 1, Mark Villar na may net worth na 1.26 billion pesos. Walang liabilities. May shares sa Himlay Realty Inc. at Major Asset Ventures Holdings Inc. Kamag-anak sa gobyerno, asawa niya si Emeline Aglipay Villar, DSWD Undersecretary. Nanay niya si Senadora Cynthia Villar at kapatid niyang si Senadora Camille Villar. Siya ang pinakamayamang senador sa Pilipinas ngayong 2026 according sa pinakabagong salin. Ang yaman niya ay pangunahing galing sa large-scale real estate at infrastructure-linked investments. Isa na rin siya sa mga senador na may zero liabilities, indikasyon na napakalakas ng asset position niya. So eto na guys, alamin natin naman yung ibang senador. Si Amy Marcos, may net worth na 164.99 million pesos.
Walang liabilities, minana ang karamihan. JV Ejercito, net worth 137.07 million pesos. Assets 179.06 million and liabilities na 41.99 million. Pia Cayetano, net worth is 128.29 million. Alan Peter Cayetano na may net worth na 109.13 million. Sherwin Gatchalian na may net worth na 89.52 million. Bam Aquino may net worth na 86.55 million at walang liabilities ha. Francis Cheese Escudero na may net worth na 18.84 million. Ito ang pinakamababa sa lahat ng senador. Woo! Nakakamangha naman. Risa Hontiveros, net worth 18.98 million. Assets 19.88 million. Liabilities 897,000 pesos. Kiko Pangilinan, net worth na 26.73 million. Walang liabilities. Bato de la Rosa na hindi makita, net worth 32.29 million. Assets 61.31 million and liabilities na 29.02 million. Bongo, net worth 32.43 million. Ang assets ay 44.53 million and liabilities na 12.10 million. Joel Villanueva, net worth 49.50 million pesos. Assets 72.50 million and liabilities na 23 million. Rodante Marcoleta, net worth 51.96 million. Assets 80.40 million and liabilities na 28.44 million pesos. And last, Loren Legarda na may net worth na 79.21 million. Assets 100.73 million pesos and liabilities na 21.52 million. Ayan na DFAM ang complete rundown. Napansin mo ba kung gaano kalaki ang pagitan ng yaman ng bawat senador? I-comment kung sino ang pinakanagulat ka at medyo fishy. Kaya kung nagustuhan nyo ang ating episode for today, please comment yes. At huwag kalimutan mag-like, mag-share, mag-comment at mag-subscribe na kay Mr. D. Kasi masayang matuto. The end! Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at bell icon ni Mr. D para masaya every day. See you, D-Fam!